nagising ako sa isang balita. Yan. Yung balita na, basahin ko lang sa inyo kasi madami ito eh. Sabi dito, sales of Bibles are booming, fueled by first-time buyers and new versions. Ngayon, sinabi dito, yung report na to, end of the year, October, November. So, pero ngayon lang siya binalita. Ang sabi nga dito, marami sa mga Gen Z, sa mga millennials na nagwo-worry dun sa nangyayari sa mundo, nangyayari sa bansa. Ang Bible sales, nag-up ng 22%. 22%. Ibig sabihin, naghahanap sila ng mga kasagutan. Yung, ngayon, ayokong i-undermine yung katotohanan na minsan, ang media, naglalagay sa atin ng mga content na baka hindi naman totoo. Ngayon, totoo man o hindi, kailangan nating malaman na yung salita ng Diyos, kung yun man ay tinatanggap ng mga kabataan, o kahit hindi kabataan, yung mga edad na mas mataas pa doon, mas bata pa doon, na ito lang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Yun yung gusto kong magkaroon ng diin na tayo ay binigyan ng direksyon, ng mapa, ng Thomas Guide, na hindi lang to basta isang Google Map. Ito yung life map, yung ating Biblia. Ngayon, ang unang aklat ng Samuel, nasa pangalawang kabanata tayo. Nagsimula tayo nung last week, yung unang kabanata. At sasabihin ko sa inyo, napaka-interesting kasi hindi ito yung typical nyong Bible stories. Kasi titignan nyo, ito ba yung mga Bible stories na napapakinggan ko tungkol kay Pablo, sa Genesis, kay Joseph, kay Abraham? Hindi ito typical. At marinig nyo mamaya pa habang nag-uusap tayo, sasabihin nyo, nasa Bible yan? Yan. So ngayon, mapapakinggan natin mamaya. Ngayon, dahil nga nag-uusapan natin yung direksyon, una natin iisipin, eroplano. Yan. Isipin nyo, kung ikaw ay nasa isang eroplano, at pagkatapos, umangat na sa alapaap ang eroplano. Ngayon, sa loob ng ilang oras, sa mga nag-iisip na mag-travel o magbakasyon, Philippine Airlines, di ba? Sabi niya, sasabihin nung captain, here's your captain speaking. Ayan, English. Ngayon, meron akong pinsan, si Jojo, sabi niya gano'n. Piloto yon, Philippine Airlines. Sabi niya, pinsan, tinatagalog ko minsan eh. Ayan. Talaga, sabi ko, sige nga, paano nga yun? Sabi niya, mga Ginoo at binibini. Piniktawa nila ako. Pero sabi niya, okay lang. Yan. Ito sabi niya. Pero ito, sabi niya sa intercom. Ngayon, dito sa kwentong to, sabi ng kapitan, mga Ginoo at binibini, welcome to Philippine Airlines. Nais niyong malaman niyo na sa huling 3 oras, hindi kami lumilipad ayon sa radar. Medyo questionable yun kasi ang ginagamit nila sa direction, radar, di ba? Dahil merong isang malfunction, patay. May malfunction yung radar. Kaya mga Ginoo at binibini, masaya kami, pero nakasakay kayo, lumilipad tayo. Yun nga lang, hindi natin alam ang destinasyon. Kasi sira nga yung radar eh. Yun. Hindi ka matutuwa sa ganung uri ng anunsyo kasi madidismaya ka kasi sabi, naku, 14 na oras kami sa Himpapawid, di ba? Paano tayo makakarating sa paroroonan natin? Ngayon, sasabihin niya, maghahanap lang tayo ng kahit anong landing strip. Bumaba tayo doon, tsaka lang natin tanong kung nasan tayo. Yan. Yan ang suliranin ng naranasan ng bansang Israel sa mga pahina ng 1 Samuel. Wala silang direksyon, naliligaw sila. Nasa napakahirap na panahon ng kanilang kasaysayan, yung ligaw sila. Tayo, sa panahon ngayon, marami naliligaw din. Yan. Ngayon, sa unang aklat, itong aklat ni Samuel ay parang isang transitional na aklat. Nagka-transition siya from one book to another. Yun, yung napapangitnaan siya ng aklat ng mga hukom, yung Judges, at aklat ng mga hari, yung Kings. First Kings, yun, Second Kings. Nais ng Diyos na mamuno sa kanyang mga tao. Yun naman talaga yung gusto ng Diyos eh. Yung pamunuan niya ang sangkatauhan. Ngunit ang mangyayari,
ilalagay ng Diyos ang isang hari para mamuno sa Israel ng mga panahong yon. Ngayon, si Samuel hindi mapapalagay. Sasabihin niya, ang propetang tinutukoy sa aklat ito, sasabihin niya, paano mangyayari? Tao lang yan, kailangan ikaw Diyos ang mamuno. Sabi ng Diyos, easy ka lang Samuel. Easy ka lang, ako Diyos eh. Sabi niya ganyan. Hindi kanila tatanggihan. Ang tatanggihan nila ako, kasi ako yung Diyos. Ikaw tao, hindi ka tatanggihan kasi pwede ka nilang baliin, pwede ka nilang pasunodin sa gawa nila. Ngayon, dahil ako yung Diyos, tatanggihan nila ako. Kasi ano sila gagawa sila ng sarili nila kung ayon sa gusto nila. So, hindi nila nais na pamunuan sila ng Diyos. Nais silang isang makalupang politiko ang mamuno sa kanila. Parang nangyayari ngayon. Pero magulo at walang ayos ang naging sitwasyon. Sapagkat sa Book of Judges, sabi, lahat ay ginawa kung ano ang tama sa kanyang sariling mga mata. Kanya-kanya sila ng gawa. Ngayon, ang panahon na ating hinaharap ay humigit kumulang 115 years sa history. Again, technically, nasa period tayo ng Judges. Kaya technically, si Samuel ang huling hukom bago magkaroon ng hari. Yung haring na pinag-uusapan, si Haring Saul. Yan. Kung siguro pamilyar kayong kay Saul, tapos si Saul, sinundan siya ni David. Kaya matatapos na sila, pero walang paroroonan, walang direksyon. Ngayon, ang destinasyon ay hindi patungo sa kung saan nais ng Diyos. At ito ay baka mag-crash landing. Magka-crash landing siya actually sa Babylon. Yon. Magiging bihag sila doon o slaves. Akala nila, maayos. Magiging slaves sila doon. Kaya mula 1100 BC, ito yung pinagsimulan natin, hanggang 586 BC, isang panahon na mahigit 500 years na sa kalaunan lalapag sa Babylon at ang mga Israelita ay mabibihag. Isipin ang aklat ng 1 Samuel at 2 Samuel at ang ilan sa mga kasunod na aklat pagkatapos nito, yung mga Kings, yung Chronicles, 1 and 2, puro 1 and 2 yun. Ito ay tungkol sa mga pinuno o leadership. Ang pamumuno o mga lesson sa pamumuno. Minsan may nagsabi, may 3 uri daw ng mga pinuno. May isang pinuno na gumagawa ng mga bagay-bagay at may nangyayari. Mayroon namang isang pinuno na merong pinapanood na nangyayari. At yung pangatlong pinuno ay walang idea kung ano ang nangyayari. Makikita natin lahat yan sa Biblia. Yung mga pinunong may nangyayari, nanonood sa nangyayari, at walang kaalam-alam kung ano nangyayari. Ngayon, 3 uri ng pamumuno ang ipapakita sa 1 Samuel sa buhay ng 4 na tao. 4 na pangunahing tauhan. Kung hindi nyo wala kayo nung last week, ito yung 4 na tauhan. Si Eli, isang pare. Si Samuel, yung propeta. Si Saul, yung politiko. Si David, yung makata. Niligay ko doon poet kasi puro letter P sila eh. Kaya medyo ko sa letra. Kaya mayroon tayong isang pare, isang propeta, isang politiko, at isang makata. At ang makata na yun ay ang taong nakaayon ang puso sa Diyos at magiging pangalawang hari sa bansang Israel. May isa pa pala tayong kailangang pamalaman bago tayo tumuloy sa pag-aaral. Mayroong isang Samuel at pangalawang Samuel, yung 2 books. Sa original, ito ay isang aklat na tinatawag na aklat ni Samuel. Pagkatapos ito sa bandang huli bilang 1 and 2 Samuel sa ating mga Biblia. Ngayon, kung ikaw ay nagsasalita ng Greek, ng Griego, nagbabasa ito ng Septuagint version. Ngayon, yung Septuagint version, hindi ito tatawaging 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Kings, 1 Kings. Ito ay magiging unang aklat ng mga kaharian o first reign. O sumusunod yung second reign and so on and so forth. No? Yan ay kung paano ito nahahati sa pagsasalin o yung nag-translation. Doon nag-start yun, nung nag-translation. Kaya nagsimula siya sa mga Greek. Isang trivia lang po yun para sa ating karagdagang kaalaman. Ngunit sa ating mga Biblia, habang sinusunod natin ito ay 1 Samuel, pagtapos 2 Samuel, sino ang sumulat ng aklat ng Samuel? Well, mahirap malaman. Anonymous kasi yung libro ngayon. Sinabi na namatay siya after chapter 25. So, mayroon mga nagsasabi na posible na mababasa natin ito sa kahuli-hulihan sina Gad at Nathan. Tandaan nyo, yung pangalang Gad at Nathan.
So sila yung mga overseer. Yan. FYI lang yun. Yan. Dito na tayo sa unang aklat ni Samuel, sa pangalawang kabanata, sa unang aklat ni Samuel. So chapter 2. Chapter 1 tayo last week, chapter 2 ngayon. Magsisimula ito sa isang prayer, sa isang panalangin. Ang panalangin ni Ana. Ngayon, doon sa mga nagbabasa ng English na version, Hana ang nakalagay doon. So, kaya doon sa hindi nakakaalam, tinranslate siya, Ana na siya ngayon. Kaya tinanong ko rin uli, hindi po Kapampangan yung nag-translate noon. Yun. Kaya ginamit lang siyang Ana. Ngayon, itong panalangin ni Ana, sa mga unang verses, binubuhos niya ang laman ng puso niya. Ngayon, ano ang kahanga-hanga tungkol dito sa prayer na to? Napakaraming mga lesson na makukuha at maaari nating pag-aralan ang panalangin ni Ana. Kahit umabot ng 1 linggo, marami tayong pwedeng i-discuss. Napakahaba niyan eh. Yan, makikita natin mamaya. Ngayon, sa katunayan, ito ay isa sa mga, may kahawig to. Isa itong prophecy. Actually, prophecy tungkol kay Kristo. Ang kahawig nito, katunayan, ito ay isa sa mga kanta, mga tula, o mga pagbigkas na kakaiba at very unique. Ang tanging pinakamalapit dito ay ang kanta ni Maria sa Ebanghelyo ni Lucas. I-research nyo sa Luke 1:46-55, kung i-note nyo yun, ito ay tinatawag na Magnificat. Magnificat. Iyan ay isang Latin na terminology. Terminology ng mga Katoliko. Latino yun, Magnificat. At iyon ay dahil sa Latin, ang unang salita na panalangin ni Maria ay ang salitang Magnificat. At sa Ingles, ang sabi, my soul magnifies the Lord. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at sinundan ng at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na tagapagligtas. Noon pa lang, ginamit na yung word na tagapagligtas. Ibig sabihin, may prophecy tungkol sa sino magliligtas sa atin, si Jesucristo. Yan. So, prophecy siya. Yan ang sinasabi natin sa pamilyar na wika. Ngunit sa Latin, ito ay Magnificat dahil sa tradisyon. Yon. Ngunit ito ay halos kapareho ng panalangin ni Ana. Sa katunayan, may mga pag-uulit na panalangin ni Ana sa panalangin ni Maria. Kaya mahalaga na malaman natin ito. Verse 1 na tayo. Verse 1, sinabi dito, pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin. Aking mga kaaway, ngayon aking pinagtatawanan. Sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad, walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Verse 3, walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh, walang maaaring maghambog, sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Verse 5, kaya't ang dating mayayaman ay magpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita, nagsilang ng 7 ang dating baog, at ang maraming anak ngayon nalulungkot. Ngayon, meron siyang pinapatamaan dito. Ano sa tingin niyo yung tinutukoy niya? Si Penina, yan. Very good. Nakikinig si Kuya Oli. Si Penina ang pinapatamaan niya dito. Sinasabi dito ang tungkol sa kanyang mga kaaway at maging si Penina ay naging malamya sa buhay niya. Dati siya yung very lively. Niyayabangan pa niya si Ana pagka merong festival sa Shiloh. Wala kang anak, ako meron. Meron akong grasya, ikaw wala. Ganon. Niyayabangan niya. Yan ang buod nito. Mapapansin natin na ipinapakita dito na siya ay isang babaeng spiritual, si Ana. Pero tao pa rin siya, taong may kahinaan, taong nasasaktan. At ang pagiging tao ay lumalabas sa kanyang panalangin. Hindi masama na maging payak o yung very brief ka sa iyong panalangin sa harapan ng Panginoon. Pero taos-puso at tapat ka sa dasal mo. Hindi mo kailangang mag-isip ng anumang, ang term natin ay mabulaklak na wika. Hindi kailangan ng Diyos yung very plain. Yung gandahan ba yung salita? Hindi. Ibuhos mo ang iyong puso sa harap ng Diyos at hayaan ang iyong damdamin ang magsalita sa Panginoon. At kahit na ang mga ito ay masamang damdamin at hindi pinakamagandang naisip, kakayahan ng Diyos yan. Nakita na ng Diyos dati, narinig na niya lahat ng kasamaan. Kaya kahit sabihin, hindi talaga ako marunong magdasal. May magsasabi sa inyo, hindi ako marunong magdasal eh. Tanong natin, marunong ka ba magsalita?
Yun ang kailangan ng Diyos, yung magsalita ka. Sabihin mo sa Kanya, ang idea, ibuhos sa Panginoon, ang niloloob mo, sabihin mo sa Kanya ang nararamdaman mo. Dahil siya ang sasagot sa iyong katanungan. Verse 6. Verse 6, sabi dito, ikaw, o Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. Ngayon, nakikita dito ng ilang mga Bible scholars na ito ay isang reference o isang prophecy tungkol, again, kay Jesucristo. Marami sa atin na nagbabasa ng Old Testament, hindi natin alam na ito, from the very beginning, it points to Jesus Christ. Dahil siya lang yung magliligtas sa atin. Siya lang ang magliligtas, Jesus, ang krus at ang muling pagkabuhay. Ngayon, maaari, sabi dito sa verse 7, tuloy natin, no? Sabi, verse 7, maaari mo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Magpapadakila mo kahit ang pinakaaba, makahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha, maihahanay mo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha, sa iyo nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Verse 9, papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa karimlan. Walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot. Kapag pinapatagundong mo ang mga kulog, hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. Nagtapos siya sa salitang hari. Ang hari sa talatang ito ay ang Mesaya. Ang hari at ang Mesaya ay isa lang. Ito ay isang prophecy patungkol kay Jesus Christ. Ito ay isang pagtukoy sa hari na paparating na anointed ng Diyos, ang kanyang Mesaya. Dahil sa talatang ito, pinakita ang pananabik ng sinaunang Israel para sa isang tagapagligtas na tinatawag na Mesaya, ang darating na Savior. At ang temang yan ay bumubuo sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Yun yung sinasabi ko kanina. Ang idea nga, ang kaisipan, na ang bansang Israel ay nagsusumamo at sumisigaw at umaasang darating hanggang ngayon. Inaasahan na there's a Savior. Yan. Yung mga nakikita natin sa mga TV, sa mga news na merong mga nakaharap sa mga pader sa Israel, naghihintay pa rin sila na darating ang Savior. Ang di nila alam, eto na nga eh. Yun. Sabi sa Galatia 4:4, sabi, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Nung simula, bago siya magkaroon ng anak, ganito ang dasal ni Ana. Nung chapter 1, sabi niya, Lord, bakit ako? Bakit ako binigyan mo ng ganitong problema? Lahat ng sadness nasa kanya. Ngayon sumagot ang Diyos. Ito na siya ngayon. Lord, bakit ako? Bakit mo ako binless? Hindi ako worthy. Bakit mo ako pinagpapala ng ganito? Sa lahat ng tao, pinili mo akong bigyan ng anak. Biglang bumaligtad. Yan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Tumatawag tayo sa Kanya, pagbalik natin, eto na, yung sagot niya. Verse 11, si Elkanah at ang buo niyang sambahayan ay umuwi sa Rama. Ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangasiwa ng paring si Eli. Ngayon, may Jewish historian, pangalan si Josephus. Sinabi niya sa puntong ito, ang batang si Samuel ay 12 years old. Ngayon, hindi naman natin tiyak. Pero, dun sa napag-alaman na ang kanyang edad ay 12, ito ay malapit na kapag ang isang bata ay may husto ng kaisipan sa Judaism or tinuturing na isang bata na may sapat ng kaisipan. Magmamature na at 12. Ngayon, sa edad na 13, ang batang lalaki kasi ay dadaan sa isang bar mitzvah. Jewish kasi sila eh. Ngayon, tingnan mo, noong mga panahong yon, gusto nila na at age 13, meron ng contribution sa community ang mga bata. Kasi sabi nila, the younger, the better. Kasi napo-form na ang kanilang contribution sa community. Ngayon, noong mga panahon yun, mas mabilis mag-mature ang mga tao. Nagkaroon ng seremonya ng pagpasa ng responsibilidad. Ngayon ito ang inaasahan, ang pananagutan, na ikaw ay mananagot sa harap ng Diyos para sa iyong buhay.
Yan ang idea. Kaya marahil nasabi nila, 12 years old na siya at magsa-start na siyang maglingkod sa Panginoon. Kasi sabi din ni Pablo kay Timoteo, huwag mong hayaang hamakin ka ng mga sinuman dahil bata ka pa. Sinasabi dito na si Timothy, nag-start siya bata pa. Kaya nung pinili siya ni Pablo, alam niya, equip tong batang to, pwede ko siyang gamitin para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Merong kwento si Dwight Moody nung panahon na nagsistart siyang magbuo ng simbahan. Maliit pa lang yung simbahan nila. Nung umuwi siya galing sa simbahan, isang gabi, sabi sa kanya na asawa niya, ilan ang tumanggap kay Kristo? Sabi niya, 2.5. 2.5, paano nangyari yun? Hindi ko maintindihan. Ngayon, sabi ng asawa, baka 2 matanda, tsaka 1 bata. Kasi 2.5, di ba? Sabi niya, mali. 2 bata at 1 matanda. Paano yun? Okay, paano daw yun? Kasi yung daw matanda, nasayang na ang kalahati ng kanyang buhay. Kaya yung kalahati ng buhay niya, doon pala siya maglilingkod sa Panginoon. Ngayon yung mga bata, wala sa kalahati, mula sa pagkabata hanggang sa paglaki niya, naglilingkod na sa Panginoon. Kaya ang bilang niya, 2.5. Yun ang kanya. Pag naglingkod ka sa Panginoon, ang bilang niya, doon ka magsa-start ng buhay mo. Kaya 2.5. Kaya ako, kalahati ako eh. Ang batang Samuel, ito ay nagsimula ng bata pa. Buong-buo siyang maglilingkod sa Panginoon. Sa mga susunod na verses, malalaman nating may problema ang pamilya ni Eli. Ayan, ito na. Problema niya ang mga anak niya. Hindi kasi nila kilala ang Panginoon. Nagsisilbi sila, kunyari, sa simbahan, pero ang totoo, wala silang relasyon sa Diyos. Bakit? Lasenggo sila. Nakikipagtalik sila sa mga babae sa tabernakulo. Madali kay Samuel na sabihin na hindi ako maglalagay sa lugar na to, sa simbahan na to. Kasi napakaraming ipokrito, uuwi na lang ako. Babalikan lang ako sa nanay ko kasi itong simbahan to kung ano ginagawa. Hindi ko kailangan ang mapagkunwari na relihiyon. Pero siya ay natututo kay Eli. Kay Eli. Hindi siya naglilingkod sa mga tao. Ang isip niya, hindi ako naglilingkod sa mga tao. Hindi ako naglilingkod sa building na to. Siya ay naglilingkod kanino? Sa Panginoon. Ang focus niya, ang service ko sa Panginoon, hindi sa building na to, hindi sa mga tao, kundi sa Panginoon. Kaming dalawa lang ang nag-uusap. Ito ay sa pagitan niya at ng Diyos. At sinabi niya, ako ay maglilingkod sa Panginoon. Ang ministeryo ko ay para sa Panginoon. Verse 12. Ito na. Ang 2 anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Pakinggan nyo maigi, wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapare. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. Offering yon. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay tinuturing na nilang para sa pari o yung portion na nila. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa silo ang mga Israelita. Hindi lamang yon. Bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga maghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pare. Hindi niya kukunin kapag luto ng ibibigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang maiihaw niya ito. Okay? Verse 16. Tandaan natin, bago tayo tumuloy, ang binabasa natin, hindi ito comics. Hindi ito haka-haka. Nasa sa libro siya ni Samuel. Kaya sasabihin nyo na, ito bang sinasabi mo tama o hindi? Real life to. Yun, nasa Bible to. Verse 16. Kapag sinabi na maghahandog na hintayin munang maialay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi. Hindi maaari. Bigyan na ninyo kami kung hindi aagawin namin yan sa inyo. Wow, aagawin pa. Malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog para kay Yahweh. Yung offering na yun para sa Diyos eh. Pero sila, para sa consumption namin to. Ngayon, dun sa Pentateuch,
Ang mga pare ay binibigyan ng isang napaka-particular na bahagi ng hayop. Sinabi ito sa Leviticus 7, verse 31 to 34. Hindi ko nababasahin, pero diyan sinasabi, binigyan sila ng dibdib ng baka at hiwa ng hita para maging handog. Yun yung reference doon. Ang gusto nila, hilaw. Ayon lang napakuluan na. Gusto kong tanongin si Kuya Oli kung bakit wag yung pakuluan eh. Pero sabi nila, sa isip nila, mas gugustuhin nilang kunin ito ng hilaw, iuwi at i-barbecue kung ano mang gusto nilang paraan. Lalagyan siguro nila ng mga spices, gano'n. Yan. At ang gusto ay ang taba. Yung mga ang tawagin nila yung meron pang gilit-gilit na ganyan ng taba. Yun daw. Yun, gano'n. Masarap yun. Kung may alam ka sa taba, sa karne, ang taba ang siya bibigay ng flavor. Diba? Siya may flavor. Kasi ang lean meat daw, wala siya masyadong lasa kumpara sa karneng may taba. Ngayon, ang taba, actually, ay masama sa katawan, masama sa puso. Ang isip ko agad, cholesterol, merong masama ito daw sa arteries. Pero hindi ako nandito para maging doktor, no? I'm not judging. Gawin mo kung ano ang gusto mo, kainin mo kung ano ang gusto mo, sabi nila you only live once. Pero tandaan mo, may masama. Pero talagang sinasabi, ginagawa ng mga anak ni Eli ang gusto nila. At sinabi ng Diyos, hindi yan ang gusto ko. Kaya naging problema, tapos sabi nito sa verse 18, nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel. Ano man ang nakita niya, continue siya. Noon siya nakasuot ng ephod. Yung ephod, yung parang maliit na pare. Kumbaga sa amin nung araw, parang altar boy kami, yung aming ginagamit na puting abito. Ayun, abito. Kahapon ko pa inisip, abito. So parang abito siya. Taon-taon, gumagawa ng balabal ang kanyang ina at ibinibigay ito sa kanya tuwing ang kanyang mga magulang ay maghahandog sa Shilo. Verse 20, ang mag-asawang Elkanah at Ana naman ay laging binabasan ni Eli. Sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng inihandog ninyo sa kanya. Matapos mapasbasan, umuwi na sila. Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli, si Ana ay pinagpala ni Yahweh at pagkalipas ng ilang taon, siya'y nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Baog yan, pero binigyan ng anak. Samantala, lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh. Ayan. Blessing, no? Verse 22, matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Verse 23, kaya pinangaralan niya ang mga ito. Sabi niya, mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit niyo ginagawa ito? Iyon. Tigilan na ninyo yan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay nagkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Verse 26, si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. Ngayon sa mga pahina ng banal na kasulatan, mayroon dito hindi lamang ang pagiging sutil ng 2 anak na lalaki. Isisingit ko lang, si Eli, medyo particular siya dun sa standing niya sa mga Pariseo na ayusin niyo naman kasi ako mapapasama. Parang ganun lang gusto niya isipin. Medyo natuduwag ang ama. Actually, hindi. Duwag ang ama. Ito ay isang skandal. Sa lahat ng mga nangyayari, kahit napakasama, walang masyadong ginawa ang amang si Eli. Sa English yung tawag natin yung slap in the wrist, tas wala na, okay lang. Diba? Sinabihan, okay lang. Dapat may disiplina. Sabi nga, eto ang panahon para sa kamay na bakal. Sa atin yung put your foot down and then gawin mo. Diba? Kapag ganyan na ang pagkakamali, kung ikaw ay nakaposisyon, paalisin mo na kasi makakasira yan sa paglilingkod sa Panginoon. Pero malambot ang pusong ama niya. Ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Tinakda ng Diyos ang ilang bagay para sa ministeryo ni Samuel.
itong batang lalaki sa tabernakulo na lalaki, hindi lamang isang propeta, kundi siya ay isang magiging kingmaker. Si Samuel ay magiging kingmaker. Sinabing si Eli ay matanda na, siya ay mamamatay sa edad na 98. 98. Kaya siya ay papalapit na sa 100 kapag ang tekstong ito ay sinulat at narinig niya ang lahat ng ginawa sa kanyang mga anak. Ngayon, itong mga anak, ang pangalan na Hophni at Phinehas. Ayan. Alam. Mga pari iyon. Sinasamantala ang ilan sa mga batang babae na ikipagtalik. Ito ay pagsambang pagano sa sistema ng Kanaan. Pagan practice. Taliwas ito at nakahiwalay sa tama at banal na pagsamba ng Diyos. At lahat ng ito ay nangyayari sa pintuan ng tabernakulo ng simbahan. Parang hindi ko maisip paano nangyari, di ba? Simbahan. Ang simbahan dapat ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Pupunta ako sa simbahan kasi safe, di ba? Yun ang isip natin, di ba? Pero paano nangyari yun? Kasi ang sabi nila, kung saan man gumagawa ang Diyos, kung saan man gumagalaw ang Diyos, unawain natin magkakaroon ng counter move ang kalaban. Hindi mapapalagi si Satanas, si Taning. Sabihin niya, gumagawa siya ng maganda, gagawa ako ng hindi maganda. Ika-counter niya yan kasi ayaw niya na mag-move forward ang will ng Panginoon. Maririnig natin ang mga bagay na nangyari sa simbahan. Yung nangyayari ngayon, hindi magandang bagay na nangyayari mula sa droga, pag-abuso ng pamumuno, korupsyon, power, marami pang iba. Kaya hindi dahil ito ang lugar kung saan nakikita mga sumasamba ng Diyos, hindi ito ang pinaka-safe na lugar. Dahil nga, ang mga tao, tandaan natin ay tao lamang. Nagkakamali at nabibit na sila na, pwede ko palang gawin yun. Ang di na alam, merong parusa sa huli. Kailangan ng mga tao ang Panginoon. Ang mga tao nagpupunta sa simbahan, hindi lahat ay tunay na mananampalataya. Kaya tayo mag-iingat din, kaya tayo dapat patuloy tayong nasa sa Diyos, patuloy tayong nagbibigay ng aral dahil hindi mo alam na baka ang katabi mo ay may masamang pakay. Verse 27, minsan, si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Propeta. Nilapit siya sa propeta. Hindi natin alam ang pangalan ng taong ito ng Diyos. Hindi natin kailangan malaman ang pangalan. Sapat na ang description niya. Ang description niya ay, siya ay isang tao ng Diyos. Man of God. Ngayon, halimbawa, naalala ko lagi si Kuya Jun nung tumawag siya sa akin. Si Jesus Rodriguez Jr. Kaya sabi ko, pagka tumawag sa iyo si Jesus, sumagot ka. Yan si Jesus. Ngayon, si Jesus, maka-Diyos na tao. Yan. Yun yung lagi ko naiisip. Kaya hindi ko kailangang alamin yung pangalan niya kasi yung description pa lang, siya ay man of God. Yan. Enough na sa akin na ang isang tao ay maging man of God sa gawa, sa kaisipan, at sa pananaw sa buhay. Yan, gusto kong katagang yan. Makilalang bilang isang maka-Diyos na tao. Hindi kilalang tao, pero taong maka-Diyos. Pagpatuloy natin, sinasabi sa kanya, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, nangusap ako sa ninuno mong si Aaron, nang siya'y alipin pa ng Faraon, ang hari ng Ehipto. Sa mga lipi ni Israel, ay siya ang pinili kong maging pari. Siya ang mga ngasiwa sa altar, magsusunog ng insenso, magsusuot ng linong ephod, at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel. At lahat ng ihandog sa akin ng mga Israelita ibinibigay ko sa kanyang sambahayan. Verse 29, bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ang mga alay at handog mo sa akin? Isipin nyo, ang nagsasalitang ito ay ang Diyos. Sinasabi kay Eli. Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Ayan. Nirebuke siya, ginagamit niya itong taong to. Ngayon, muli, hindi ginagawa ni Eli ang aliman sa mga bagay na to. Ngunit alam niya kung ano ang mga nangyayaring hindi kaaya-aya. Hindi na masyadong binibigyang pansin ang mga sala ng kanyang mga anak. Pero ang sabi ng propeta, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng propetang to,
Sabi niya, mas pinaparangalan mo ang iyong mga anak kaysa sa akin. Priority mo mga anak mo, hindi ako. Minsan, may isang young couple na nagsisimula sa pag-ibig sa isa't isa. Young love. Ang iyong naging young love, pero sila'y nagkisilbi sa Panginoon. Determined silang maglingkod sa Panginoon. Pero determined din silang bumuo ng pamilya. Pero gusto nila maka-Diyos na pamilya. Ito na, nagkaanak. Ang mangyayari, bumaling sila at kinawang sentro ng tahanan ang bata. Lahat ay patungkol kay Junior. Ang cute ni Junior, nasa na yung dede ni Junior, nasa na yung pampers ni Junior, lahat si Junior. Lahat ng kanilang ginawa ay tungkol sa bata. Ito ay tinatawag na child-centered parenting. Medyo delikado. Kasi, eto sila noon, nagsisimba, maraming gawa sa simbahan. Pero ngayon, di ako pwede ngayon kasi si Junior, may softball. Ito si Junior, merong spelling bee. Lahat ng schedule ng bata, taliwas sa simbahan. Dapat dalhin ang bata sa simbahan, isama sa bahay ng Panginoon. Dalhin mo ang bata sa lugar ng pagsamba sa Diyos. Hayaang makita ng bata na may pagmamahal ka sa Diyos kaysa sa pag-ibig sa Kanya. Maintindihan niya, paglaki niya, pagtanda niya, maisip niya, tama pala sabi ng magulang ko sa akin. Hindi lang ako nakinig. Alam niyo ba, hindi tayo tinatawag ng Diyos para magustuhan tayo ng anak natin. Kung ano ang iniisip ng iyong anak tungkol sa iyo ngayon ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kung ano ang maiisip ng iyong anak tungkol sa iyo paglaki. At kung hahayaan lang ang mga gawang mali, mawawala ng paunti-unti ang respeto. Ngunit, napakaraming mga magulang ang gusto na ang kanilang mga anak ay maging tulad nila. Ngayon, in question yun kasi tulad nilang alin? Maging taliwas o sumasamba sa Diyos? Hindi natin alam. Kaya lahat ng pagsisi ay binigay kay Eli ng propetang ito ng Diyos. Sinisi siya. Verse 30. Pinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon, ngunit hindi na ngayon, nagbago na. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Bigat nun. Bigat nun. Verse 31. Darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. Ito na. Paiikliin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. Verse 32, maghihirap kayo at di ninyo matitikman ang kasaganaang ibinibigay ko sa Israel, paiikliin ko nga ang inyong buhay. Ngayon, matutupad yun sa chapter 4. Kaya, maghintay muna tayo din ng ilang pang chapters. Sa chapter 4, mangyayari yon. Verse 33, hindi ko kayo aalising lahat sa paglilingkod sa altar, ngunit ang ititira ko'y daranas ng katakot-takot na paghihirap ng kalooban. Mamamatay sa tabak ang iyong buong pamilya, bilang katunayan nito, sabay na mamamatay ang mga anak mong sina Hofni at Pinehas. Sabay. Ito ay isang mahirap na mensahe upang ihatid ng propeta. Kung sinabi ng Diyos sa kung sino man itong propetang to, gusto kong pumunta ka sa pare. At ibibigay mo ang mabigat na mensahe ito sa taong to. Sasabihin mo sa kanila ang isang mensahe ng paghatol, judgment. Mahirap na gawain yan, maghatid ng ganyang mensahe. Sigurado akong sinabi niya, Lord, tulungan mo ako kasi mabigat tong message na to Diba? Ligtas mo ako sa kasamaan, baka mapasama ako. Ngunit tulungan mo akong maihatid ang mensahe ito ng tapat. Malamang iniisip ng ilan sa atin, hindi natin magagawa yon. Hindi ko makakayanang harapin ang isang taong tulad nito. Pero, kung mahal mo sila, kakayanin mo. Kakayanin mo. You'll be brave enough to tell them kung ano yung mali. Kung kaibigan mo sila, kakayanin mo. Diba? Sabi nga sa Kawikaan 27:5-6, hindi hamak na mabuti ang harapang paninita, kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Verse 6, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Mabigat, no? Verse 35, samantala, pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban.
Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. 36, ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamamalimos sa kanya, magmamakaawa siyang gawing katulong ng pari para lamang mabuhay. Sinabi sa verse 35, ang paring magiging tapat. Yon. Ito ay tumutukoy sa priesthood ng Panginoong Hesukristo na ang pinakahuling katuparan ay ang priesthood ni Aaron ay magtatapos at ang Diyos ay magbabangon ng isang saserdote ayon sa utos ni Melchizedek noong mga panahon pang yun. Prophecy nga siya. Ito ay tinatag sa aklat ng mga awit sa Psalms. Tinatag sa aklat ng Hebreo na si Jesus ay ang punong pari ng magpakailanman. Iyon ay sa bagong tipan. Tinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at siya ang pinakamataas high priest ng saserdote na ang angkan ay mananatili forever, magpakailanman. Sa huli ng kabanata ay ang paghahatol sa mga suwail sa pagsunod ng Diyos. Yun ang ending nun. Lagi kong tanong, ano na? Ano na? Tinawag tayo ng Panginoon para magpuri sa Kanya. At anuman ang ating nasa sa isip at sa loobin ay ilahad-lahat sa Kanya dahil ang Diyos lamang ang may kasagutan kung tayo ay may katanungan. Siya lamang at wala ng iba. Ang tama at tapat na paglilingkod sa Panginoon at sa simbahan ay ang pangunahing tungkulin ng bawat isa sa ating mga faithful, sa ating mananampalataya. Hindi matatapatan ng anumang relihiyon o ritual ang pagpapala at kaligtasan na dala ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Maging hangarin sana natin, lalo na tayong mga magulang, na pasunurin at patnubayan ng ating mga anak patungkol sa tapat na pagsamba sa ating Panginoon. At malaman nila na tanging kay Jesus lamang ang kaligtasan at pagpapala. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ba siya sa kanyang pangako? Nagsisinungaling ba ang Panginoon? Tayo ba'y binigyan niya ng pag-asa? Yan. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sinabi niyang siya ang papatnubay sa bawat galaw natin, sa bawat hakbang. Walang kahihiran na ng ating gawa kung ang pangungunahan natin, yung plano niya. Gagawin natin yung kung anong gusto natin, hindi pwede yun eh. Pag nasa kanya tayo, may direksyon ng buhay natin. Hindi katulad ng eroplano. May radar tayo, siya wala. Diba? Pag nasa kanya tayo, may direksyon, hindi katulad nung na walang destinasyon. Sa Diyos, walang nasasayang na panahon, walang nasasayang na effort, walang nasasayang na emosyon, walang nasasayang na pag-iisip. Walang sayang. Lahat papunta sa atin. Hindi lang natin nakikita yun ngayon, pero lahat gain natin yun. Huwag sana tayong manguna at baka maligaw tayo ng landas. Si Jesus lang ang daan, ang tamang daan, ang tanging daan sa ating kaligtasan. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagbibigay sa amin ng direksyon, sa inyong pagbibigay sa amin ng kaligtasan, sa inyong pagbibigay sa amin ng kalinawan na ang buhay na to ay wala kung hindi sa inyong direksyon. Kami po ay nakikiusap sa inyo na patuloy nyo kami bigyan ng aral para magkaroon ng direksyon ng buhay namin. Hindi po natatapos ang inyong pag-ibigay sa amin ng instruction dahil alam niyo po, kami po ay tao lamang. Kami po ay nagkakamali, kami po ay nabibigatan, kami po ay may pagkukulang, kami po ay nabubulagan ng mundong ito. Na kayo lang po ang nagbibigay sa amin ng linaw. Yung kabulagan namin ito ay nakagawa kami ng hindi maganda. Pero dahil sa inyong pagpapala, sa inyong direksyon, sa inyong instruction sa amin, kami po ay nagkakaroon ng linaw na kung ano po ang tama namin gawin sa araw-araw ng buhay namin. Kayo po ang magbigay sa amin ng lakas. At kung meron po kami mga pagkukulang at kung meron kami mga kasalanan, kami po ay inyong patawarin. Dahil kayo lang po ang magbibigay sa amin ng inyong buhay na walang hanggan. Kaya po sa araw na to, kayo po ang aming dinudulog na magpatuloy sa aming buhay at sana po habang panahon, kayo po ang aming pinupuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.